guys, pasabog na sa videos na now. Lalo na sa inyo ating mga followers, ating mga viewers, ating subscribers dito sa ating channel, YouTube Kaleo Kasabog TV. Sa umaga na ito kayo, magbigay naman akong content tips sa inyong mga paguhan pa lang na mahilig mag-alagang manok na palahi. Sa umaga na ito ngayon, nandito ako sa kataparty ng pinaglagyan ng manok ko dahil magpapakain ako. Magbigay lang ng content tips, advice na rin sa inyong mga baguhan pa lang na dito sa pag-alaga natin ng manok. Lalong-lalo na panahon na tayo ngayon sa tag-ulan, lagi nang basa ang lupa, maputik na ang pinaglagyan sa ating mga alagang manok. Kailangan obligado tayo niyan, ilipat-lipat natin, tapos linisin natin ang kanilang mga paa, puhugasan natin ng tubig, brasin natin parang malinis bago natin ilipat sa ibang pinaglagyan. Kasi kung hindi natin ilipat-lipat yan, lalong lalambot ang lupa, magputik na magputik, kawawa ating alagang manok. At saka kung magpapakain din tayo, hindi natin maiwasan na natatakot ating mga manok. Huwag natin din na laging gagawin yan. Halimbawa, nagringkot ka, nagkaputi kasi umuulan o kaya nagpayong, kasi minsan kasi ang ating mga manok natatakot din. Pagbigay natin pagkain na nakita tayong iba ang damit, lalong hinangin-hangin ang ringkot, lalo silang natatakot o payong man yan. Kaya ang ginagawa ko mismo, hinayaan ko na lang mabasa ko sa ulan kaysa ma-stress lang ang aking mga manok. Pinapakain ko nga sila, natatakot naman na stress, at saka maiwasan din natin ang ating mga alagang manok na magiging mailab. Kasi para din tayo lang nagtuturo naging mailab ang ating mga manok. Nakakita pa lang sa atin sa sunog natin, nagkakail payong, nagkaputi, na natakot sila, makiparan yung iba, kung piglas yung iba, kasi takot na takot sa atin lumalapit magpapakain dahil sa sinusuot natin. Alisin natin, huwag na natin isusuot yan sa susunod dahil ang ating mga manok ma-stress lang. Kung ang manok ko na-stress, ang daming kadahilanan yan na lumalabas sa pangugali niya. Maging maugaliin siya nga takot sa tao, mailab, o kaya mahinang kumain, inipis dahil pinakabahan, natatakot sa iyo na nagbigay ng pagkain. Mag-alanganin na kakainin ang iyong pagkain kasi ang focus niya nakatingin lang sa iyo kasi natatakot sa sinusuot mong ringkot o payong. Kaya ang totoo, pinagdaanan ko talaga yan kung ginagawa ko konting video para sa iyong mabaguhan pa lang. O kaya kung takot kayong mababasa sa ulan, kasi siyempre kung nag-ingat din tayong nagmamay-ari, baka tayo naman ang sipunin, ubuhin kung naulanan tayo, nabasa sa tubig ulan. Ang gagawin dapat na lang nyo, kung nag-ingat kay sarili natin, natural lang yan, antayin nyo muna nga hindi bumuhos ang ulan. Pag digis ulan, bilisan nyo, pakain nyo agad. O kaya halimbawa sa tingin nyo nga hapon, alas 5 ng hapon, ulan, unahan nyo na, pagpakain na lang kayo ng alas 4. Huwag na yung sundi na alas 5 ang pagpain nyo o kaya alas 7 sa umaga. Sa tingin nyo ulan ng alas 7 ng umaga, sa umagang umaga, kahit mga alas 8 na lang kayo magpakain kung tumigil ang ulan. O kaya kung halimbawa umuulan sa hapon, aga-agahan nyo ng pagpakain, ganyan na lang ang dapat nyong gawin kasi ginagawa ko mismo yan. Maiwasan na ang ating manok magiging matakutin sa tao kasi natatakot. Minsan talaga napansin ko yan kung nagpapayong ako, malaking payong, natatakot ang aking mga alagang manok. Abot ko ng pagkain sa kanila, pag ganyan ko sa kanila o takot na takot, nag-ingay yan, naglipad-liparan pa yung iba. Kaya iyan ang iwasan natin na magka-stress ang ating mga manok dahil lang sa nagpapakain tayo na umuulan. Ginagawa ko man yan mismo, pero yung manok na pinapakain ko, yung sanay na nag-ringkot akong magpapakain, nag-sort up, nagpapayong ako. Kasi may manok talaga nga takot na takot talaga kapag makakitang pagpunta mo sa kanya, nakapayong ka, nakaringkot. Naranasan ko yan kasi ang iniwasan ko, pinapakain kong manok na yan kapag hindi na umulan, hinubad ko na ang ringkot o kaya hindi na ako nagpapayong. Yan ang ginagawa ko kasi kung lagi natin gagawin yan sa kanya, laging matakutin yan, maging kaugalian niya, maging nervyoso na siya, maging duwagin pa yan ang kalabasan niya yan. Kung sobrang matakutin, nervyoso ang pagkamanok na yan. Yan ang iwasan natin bilang
nag-alaga tayo ng manok, tayo ang nagdadala sa manok natin, tayo ang nagtuturo kung ano ang dapat na komportable sila na buhay nilang hindi natatakot sa tao o sa kapwa manok. Yan lang, sana mayroon kayong kunting mapulot o matunan, makakaw kayong kunting idea dito sa ginawa ko mga content video. Sa hindi pa pala nakapag-subscribe, paki-subscribe naman, paki-share para nga ang gagawin ko nga mga next video tungkol sa kalaman ko sa pag-alagang manok na ibinahagi ko sa inyo, i-upload ko dito sa aking channel YouTube Kaliyao Pasabog TV. Mapanood nyo palagi, walang mawala sa inyo kung panoorin nyo lang, subaybayan nyo ang aking mga content dito sa aking channel YouTube Kaliyao Pasabog TV, kasi ang tinuturo ko dito lahat may katotohanan yan, pinaglaanan ko tungkol sa pag-alaga ko, sa kaalaman ko sa aking pagpalahi ng manok. Yan lang, thank you ulit sa pagpanood. Bukas ulit ibang topic pag-iwanan ko sa inyo. Thank you, bye bye.